Walang hanggang pagbati ang ibinabati ko sa inyo ng magandang araw, aking mga sir at mga ma'am. Binabati ko kayo ng banal sa pangalan ng Panginoon. Sa ating pagsisimula, ako'y magpapawala sa aking bibig ng isang pusong paumanhin. Kung ako man ay mayroon na sarang hindi nakakagaganda para sa inyo, patawarin niyo po ako, sapagkat ako'y tao lamang. At pipilitin ko na lagi na akong masaya pagka kayo ang aking kasama sa pang-araw-araw ng pakikinig ng salita ng Diyos sa araw-araw. Ngayon, ang oras ay alas 8 eksakto. Mag-aang una ko ng isang oras. Bakit? Dahil nasabi ka kung magsalita ng salita ng Diyos. Lalo na kayo sa aking tinatawag ng mga sir, mga ma'am, kayo ang pangunahing aking gustong makasama sa pananampalataya doon sa tunay na aral ng Kristo. Kayong lahat na tinatawag kong mga sir, mga ma'am, at saka yung mga may degree holder, may natapos sa pag-aaral. Kayo talaga ang gusto kong basta kamay. Kayo ang nasa puso ko sa araw-araw ng aking pagsasalita ng aral ng Kristo. Sa aking pagdidili-dili sa nakaraang 2 araw, itong bago dumating si Ronnie, bago pa dumating si Ronnie, ako ay nagpadala ng panalangin sa Diyos. At awa naman Diyos, talagang ang Diyos ay totoo sa kanyang mga sinasabi. Pagka ikaw'y tumawag sa kanya, ikaw ay pakikinggan. Totoo po yan. Napakarami ko ng tawag sa Diyos na ako'y dinidinig ng Diyos sa aking panalangin. Pagamat hindi lang ako mag-isa ang nananalangin sa kanya, yung ating mga kapatiran sa aming denominasyon ay iisa ang aming panalangin. Sa mga special na araw, yan ang ating magiging tema. Yung dasal sa Diyos. Nakasulat kasi yan eh. Basta ang alam ko, lahat ng nakasulat, mga sir, mga ma'am, na nakasalita sa bawat aklat ng Biblia ay nangyayari. Isang mapapagtuunan ko ng pansin, mga sir, mga ma'am, yung salita sa aklat ng Daniel, ang malaking kapahamakan. Nakalimutan ko ang tawag eh. Malaking kapighatian. Yun. Dumating niyan sa atin. Sa buong mundo nila eh. Alam niyo ba kung ano yun? Yan yung COVID-19. Ang may gawa niyan ay kalaban ng ating Panginoon. Yung mga komunista. Yung mga naghahangad ng kapangyarihan. Dahil halalan ngayon sa state, siyempre, pinababaksak na si ang presidente ngayon para magkaroon ng di paggana ng ekonomiya. Kanya yan ay ginawa para, alam niyo ba ang may gawa niya? Ang World Health Organization. Galit na galit dyan si Trump. Ngayon, bakit ko sinasabi yan? Para tayo ay manalangin sa Diyos na mawala na yan. Yung COVID-19 na yan. Para hindi makaporma yung mga politikong mamaya na walang iniisip kundi yung sariling kapakanan. Pero tayo, nagsasama-sama sa ilalim ng salitang mga ma'am, mga sir, tayo ang paggagalingan ng katotohanan ng aral ng Kristo na ipamamaan natin sa gustong makaalam ng tunay na pangalan ni Kristo.
narito ako, nariyan kayo, magsama-sama tayo. Ngayon, hindi ko namang aalisin sa inyo na kayo ay magsadya sa akin sa araw. Baka ang aking sinasalita ay mali na, tulungan nyo kung ituwin nyo ko. Pero palbasa, wala naman ako masyadong dinadagdag doon sa mga salita ng Kristo. Palagay ko magkamali naman ako kaunti lang. Tandaan nyo, mga sir, mga ma'am, ang aking aral ay sa inyo ko niya address. Bawat aking basahin, pakinggan nyo mabuti. Una, may tip. Pangalawa, buhay na walang hanggan. Pangatlo, nabuhay tayong maguli. Pang-apat, tayo ay may kakayaman sa langit. Nagkakaroon tayo ng kayamanan sa langit. Sa aking pamilya, Santos, pamilya Victorino, pamilya Reyes, pamilya Cruz. Tinatawagan ko kayo ng pansin. Medyo makinig lang kayo. Kung ayaw nyo sumama sa akin, pumunta sa akin, makinig lang kayo doon sa aming binabasa. Na doon, lalo na sa mga kapamilya ko na nagbabanal. Dapat ang tao ay magbanal talaga. Kaya meron akong kinakakitaan yan. Yung nakikinig sa akin. Yung pinabasahan ko ito araw-araw. Meron tunay na aral, merong special na aral. Sa special na aral, pag ibinalik ko ulit, meron na kayong matutunan at magkakaroon pa kayo ng regalo sa akin. Yung mga salitang karapat dapat na sumaatin. Yung mga salita na nagpapaginhawa, yung salita na nagpapagaling, kompleto ko niyan. Iririgala ko na lang, iririgala sa inyo sa ating pagbasa ng special. Pero pagbutihin nyo ang pakiramdam nyo sa sarili, yung pag-analyze nyo doon sa mga talinghaga na babasahin ko. Basta huwag nyo lang kayong aalis doon sa ating pakikinig araw-araw ng salita ni Kristo sa ayaw nyo at sa gusto. Lalo na pagka nalaman nyo ang tunay na pangalan, magkakaroon na po kayo ng kapangyarihan sa lahat ng uri ng masasama. Hindi didikit sa inyo. Sa akin man, hindi makadikit yan eh. Ako hindi ako natatakot. Pagka salita ni Kristo, ang aking sinasalita, wala akong katakot-takot. Ang masasamang espiritu, takot sa akin, sa atin, matatakot sa atin. Dahil ginagamit natin ang salita at pangalan ni Kristo. Kanya pagbutihin ngayon, ang ating aral ngayon, pinagpapauna ko sa inyo. Iririmin ko yung aral ng ikalimang kabanata. Ikalimang kabanata na nagkaputol-putol dahil hindi na sige sa ayos, hindi ko makita yung isang ginagawa ko, uulitin ko uli. Andito, nakabasta na ito. Ang unang kabanata, sisimulan natin ang aral sa aklat ng Apokalipsi, pagbabalik. Ang may paunang tanong, dapat bang pagsubikapan at pagtibay ng tao kung paano niya tinanggap ang salita ng buhay o tinig na mula sa mga sanggol. O yan, may tip yan ha. Anya, hindi maaaring hindi niyo kayo makakilala at hindi naman nakapapayag kung meron pang hindi makakilala, i-text nyo lang sa akin at pakilala kayo sa akin. Sige lang. Pananalangin ako para sa inyo na kayo makakatala dahil kayo ay grupo ng nagbabanal. Ituloy niyan. Maliligtas kayo sa mga panganib. Magkakaroon kayo ng ikabubuhay. Basta ipamuhay ninyo yung salita at pangalan. Hindi kayo maghihirap. Kayong mga kapatid ko,
Nako, unawain yung mabuti yung sinasabi ko. Kahapon, November 1, inimbita ko ang isa man sa inyo, wala nagpunta dito sa bahay. Pero okay lang. Dahil ang Diyos ay hindi sumasa inyo. Wala pa kayo ngayon ng Diyos. Dahil hindi niyo sinasabi na hindi niyo ino-honor ang aking sinasabi sa inyo. Lahat kayo. Sayang. Sayang ang pangalan na ipinangaral ko sa inyo. Hindi ba napapansin? Ang aking sakit ay high blood. Yung high blood, may kasamang sakit sa puso yan. At sa lahat ng uri ng sakit na nakamamatay, dala-dala ng high blood. O ilang atake na ako? 7. Nabuwal ba ako? Nagpantay ba ang aking 2 paa? Hindi, eto nga hanggang ngayon, nagpagsasalita ako sa inyo ng ayos eh. Anya, sinasama ko sa inyo aking pamilya. Kayo man, pangkat na Roque, kayo ay bumahagi rin doon sa aking sinasabi. Maniwala kayo sa salita ng Kristo. 1,500% o 2,000% totoo yung mga nakasulat. At yun ang nangyayari ngayon. Ang malaking kabigatian nakasulat sa Biblia, ang aking palagay ito na, yung COVID-19 na. Dahil yung COVID-19, pangmundong problema. Hindi pang isang bansa lang, pangmundong bansa. Pangmundong sakop na. Mula sa silangan hanggang sa kanluran. Mula sa hilagaan hanggang sa south. Hindi ba napapansin? Hindi ba napag-aaralan yan? At kung magkaroon ng kalamidad sa bawat taon, di ba napag-iisipan yan? Kada darating malalapit na yung mga problemang pang-Kristo na hindi naman yun, wala naman sa Biblia niya. Puro kapighatian ang dumarating before at after. Kanya sa ngayong araw, padadalangin natin ng iyong mga kapatid na ang pagiging pamamayan ay Israel na. Pag nanalangin yan, dinig-dinig ng Diyos yan. Dahil Israelitas na tayo. Tayo ay naging miyembro, naging lahi natin, ay Israelitas na. Yan ang aking mga natutunan. Kanya mga kapatid, mahaba-baba na man lang aking nasasabi at wala pa setas, babasa lang ako sa setas at bukas na uli. Dahil wag nating hahabaan ng ating salita. Babasahin natin yung Apokalipsis 3:1 hanggang 3. O kunin ko yung Biblia, hindi ko nabasta. Ito na. Madali namang hanapin. Babasa lang ako ng isang setas o 2 setas. At para tayo ay importante na kapagsalita ako sa inyo ngayon. Mula sa Apokalipsis, Kabanata 3, talata 1 hanggang 3. Ganito ang sinasabi. Talata 1 sa Kabanata 3. Kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote ng ating kinikilala si Jesus. Kay Jesus lang daw tayo makikinig, wala ng iba. Huwag na yun sa ibang tao.
sa bibig ni Jesus, sinasalita sa bibig ni Jesus, ang ating pakikinggan. Okay, sa dos, na siya tapat at naglalagay sa kanyang nagaya rin naman ni Moises sa buong kasambahayan niya. Kasambahayan na tayo ng Kristo dahil nakakilala tayo ng pangalan. Kanyang interest niyo makakilala ng pangalan. Sa talata 3, sapagkat siya ay naring may karapatan, lalong maluwalhatian kaysa kay Moises, palibase may ilalong karangalan kaysa bagay yaong nagtayo ng bahay. Sino nagtayo ng kanyang bahay? Di siya. Ano ba yung kanyang bahay? Hindi tayo. Nandito siya sa atin. Tatawa na ako at gusto kong sarap ako magparating sa inyo ng ganyang masasalita. Ulit ko, pamantin, ay ipapinapasok ko sa inyong isipan at sa inyong puso. Humingi ako sa inyo na nagpaumanin ko ako man ay nakapagsasalita ng madiin-diin. Talagang gusto ko kayo ay makasama sa kayo mga degree holder na at saka aking ma'am at saka aking sir, gusto ko kayong makasama sa langit at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung panyis ng tetas, pwede pa siguro. Hahanap pa ako. Ito. Ano ang salita na narinig natin mula pa ng pasimula? Ulit, tanong. Ano ang salita ng ating narinig buhat pa ng pasimula? Ang sagot niyan, ito, nasa unang Juan, 1:1. Pupunta tayo sa unang Juan. Uno, isang setas lang to ha. Ganito ang pinahayag. Yung buhat sa pasimula, yung aming narinig, yung nakita ng aming mga mata, yung aming namasdan, at nahipon ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Yung salita ay salita ng buhay. Sa dos, at ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan at sa inyo aming ibinabalita. Ito yung ginagawa ko. Nagbabalita ako sa inyo. At ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Hindi buhay na walang hanggan sa atin nahayag. Kasama natin siya kasi araw-araw yung buhay na walang hanggan. Okay, sa 3. Yung aming nakita at narinig at siya rin namang binabatita ko sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. At tayo may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Kristo. Matuturo tayo makisama sa Diyos Ama at sa Panginoong Kristo. Yun ang ibig sabihin ng talata. Maliwanag na maliwanag narinig natin Hanggang 4 na lang tayo ha. At ang mga bagay na aming isinusulat upang ating kagalakan ay malulubos ang ating kagalakan. Pag nalubos ang ating kagalakan sa makatid, ang ating nakilala, tunay at totoo at dalisay at walang bahid na dungis na aral ng ating Panginoong Kristo. Hanggang dito na lamang ating babasahin. At patuloy ko pa hanggang hindi ko binabitawan to bago ko bitawan ito yung 15 kabanata na salita ko na yung dapat sasatain ko sa inyo. At kiusik lang, makinig kayo. Meron kayong mapapala. Meron kayong giginhawa ang buhay ninyo. Anumang oras na kayo tumawag sa Kanya, kayo ay sasagutin niya. Kayo, mga ka-eskwela ko,
mga kabarkada ko, pakinggan niyo ako. Bagamat ako'y mababa sa inyo, hindi ko itinataas ang sarili sa inyo. Nandoon pa rin ako, ako'y nasa lugar na mababa, nagpapakababa. Pero ang gusto ko lang, hindi man ako hindi ang salita ko, kayo ay makasama ko sa isang kalangitan na ating pupuntahan kapag nakilala natin ang kanyang tunay na pangalan. Ang masayang balita at mabuting balita mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. Magandang araw sa inyo, maganda at sikat ng araw. Wala na si Rolly, hindi na siya bubalik. Tahimik na ang bansang Pilipinas na nasa pulo sa dagat. Hindi tayo pababayaan ng ating Ama sa Diyos dahil ang lumanlang ng bansa ng Pilipinas ay ang ating di kilalang Diyos, ang bansa na nasa pulo sa silangan. Intindihan niya? Okay. Salamat mga sir, mga ma'am. Paumanhin po. Kayo ang gusto kong makasama sa langit. Paumanhin po sa aking mga salita kung hindi nyo man nagustuhan. Ay paumanhin ang aking hiningi sa inyo. Okay, bukas ulit dahil araw-araw tayo magbabasa ng Biblia para sa ating pagsakinig sa aral ng Kristo. Pagka po ibinilin sa akin niya, yun ang ginagawa ko. Pagka gusto ko kasi bahay, nakikipag-usap na ako sa Diyos. At nagbibigay din naman ng mensahe sa akin ng Diyos. Itong binasa ko sa inyo, ngayon ko lang naisip. O kagabi pa. Na ulitin ko ang 15 kabanata dahil magulo, hindi ninyo mababasa ng ayos. Okay, nandito naman yung aking manugang na nagtatama lahat, yung aking auditor. Papa-audit tayo sa kanya. Yung auditisan niya ating pag-ihila-hilera ng pagkasunod-sunod ng aral ng 15 kabanata dahil iyan puro tanong na meron tayong matutunan at may mga kasamang tip kung paano nyo mahulaan. Ang saya-saya natin pagka nagkakaipon-ipon tayo, puro tawanan tayo, puro maligaya. Ganun ang gusto ng Kristo. Maging magligaya ang Kristo sa atin. Kanya ako, kung gusto kong tumigil, hindi ko iniisip yung tigil. Tuloy pa rin. Namamayani ang pagtutuloy. Kita niyo, wala akong sinabasang yung setas, may setas ha. Ganun ang ating gagawin para yung ating pag-aaral ay maging totoo at dalisay at may saligan. Magandang araw sa inyo lahat. Hali, pinapalakpak ko kayo aking mga sir, mga ma'am. Bukas na uli. Ha? Okay. O, sasaado ko na. Bukas na uli natin ito. Bukas yan. Pag na marami tayo na basang pinasang talata, matuwa kayo. Dahil gusto ng Diyos yun. Dahil ako tinuturuan ng Diyos kung ano babatahin ko sa inyo. Totoo niya sinasabi ko. Ngayon, doon sa mga nagpapatawag ng pastor, pagbutihin ninyo ang pagtanggap na kayo ay pastor. Ang masasabi ko lang, magdaan kayo sa aral ni Kristo para maging tuloy-tuloy na ang pagiging pastor. May proseso ang mga bagay. Siya nawa. Tapos na.